Sa ngayon, ang balita natin pagdating dito sa San Miguel ay baka daw subukan nilang makuha ang 6'10" na si CJ Lane. Ang plano raw ng SMB ay kunin itong number 1 pick sa darating na draft para mapalakas itong kanilang center position. Parang yan na raw talaga ang hinahanap ngayon nitong San Miguel Beermen. Kung sakasakali na matupad itong ganitong pangarap ng SMB, hindi na ako magugulat kung talagang ito si CJ Lane ang kanilang i-draft. Kasi nga ang balita itong si Quentin Milora Brown ay hindi na raw sasali dito sa PBA draft. So magiging kawalan din yan para doon sa mga teams na gusto sana siyang makuha. Pero kung sa bagay, 6'10" din naman itong si CJ Lane. Kaya pwede siya ang kunin nitong San Miguel bilang kanilang bagong center. Dahil versatile itong si CJ Lane, pwede rin yan na maging small forward kung kinakailangan. Kaya nga, para matupad ang ganitong trade, kinakailangan magbigay din ng quality player ng San Miguel. At sa tingin ko, pwede nilang ibigay dyan ay itong si Jeron Teng kapalit nung number 1 pick ng Terra Firma. Kung sakasakali, sa tingin ko, magiging maganda naman yung kalalabasan niyan dahil itong line-up nitong San Miguel kapag nakuha nila itong si CJ Lane na magaganda. Magiging center muna si Fajardo at itong si CJ Lane. Samantala naman magiging backcourt o forward position mo sa power forward si Motaw Tuma at si Rodney Brondial. Kaya magiging okay na yung rotation ng San Miguel Beer at hindi na nila poproblemahin ito. Kaya sa tingin ko, magiging maganda to para sa SMB kung matutuloy. Samantala naman, itong sitwasyon ngayon dito sa SMB, medyo sabihin na natin hindi pa sigurado na makakuha nila yung draft pick dahil nga sa nangyari sa Hinebra. So magiging very interesting kung hindi yung sa Terra Firma, baka yung draft pick ng Northport naman ang makuha nitong San Miguel para naman makapagdagdag sila ng isa pang big man. Pero hindi lang itong San Miguel ngayon na nagre-ready dito sa next season ng PBA dahil base dito sa mga lumalabas na mga impormasyon ay pati ito raw TNT Tropang Giga ay gusto makipag-trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At mukhang ang gustong mangyari daw ng TNT Tropa ngayon ay kunin itong si Kit Datu mula dito sa ROS. Alam ng TNT na medyo dehado sila next year dahil nga hindi makapaglalaro si Poy Eram at nagkaroon ito ng ACL injury. So ang gustong mangyari ngayon dito si Coach Chot Reyes ay magkaroon siya ng isang big man na prototype katulad ni Eram. Merong tira sa labas pero pwede rin sa inside. At ang bagay nga dyan ay itong si Kit Datu. Kapag nagkataon magiging dalawa na yung big man itong TNT Tropang Giga na nakapaglalaro ng ganyang posisyon, itong si Kit Datu at itong si Brandon Rosser. So hindi na ako magtataka kung talagang ipipilit ni Coach Chot Reyes na ito ay mangyari. Ang kinakailangan na lamang siyempre ay mapapayag niya itong si Coach Yeng Yao. Ngayon ang tanong kung papayag na si Coach Yeng, depende yan siyempre kung anong i-offer naman itong TNT na kapalit para dito kay Kit Datu. Siguradong mataas ang value ni Datu para dito sa ROS lalo na at meron din sila sariling injury na pinagdadaanan itong kay Luis Villegas naman. So hindi na ako magugulat kung ganito maging sitwasyon. Kung sakasakali natanggapin ng TNT o ng Conrain or Shan yung offer nitong si Coach Chot Reyes, malamang dalang ibibigay ng TNT dyan itong si Barclay Ebonia at si Henry Galinato. Mga big men din yan na magagamit naman itong si Coach Yeng Yao. If ever matuloy ito, sa tingin ko magiging fair trade yan at sigurado napapayag naman itong TNT Tropang Giga sa ganyang sitwasyon maski na itong Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko hindi lang naman Rain or Shine ang makikinabang dito kung hindi maski na itong TNT Tropang Giga, kaya fair trade ito kapag natuloy.